Magandang umaga mga ka-agri. So for today's video, gagawa tayo ng diagram ng ating egg incubator. Kung isa ka sa nagpa-farm or nagpa-farm ng ating poultry or mga manok, hayop o kung ano-ano pa na pwedeng paggamitan ng ating incubator. So simple lang yung ating gagawin egg incubator mga ka-agri, no? So bali kung hindi ka pa subscribe nga pala sa channel na to ay please paki-hit mo na yung ating subscribe. Yan nasa baba. And then paki-hit mo na rin yung ating notification bell para maging update kayo sa ating mga video. And paki-share na rin itong video na to para at least makita ng ating mga ibang viewers na kung saan man na Facebook or anumang social media. So ito na nga guys, no, wag na nating patagalin, umpisa na natin yung ating diagram ng ating egg incubator. So meron tayong 7 isusulat na materials ng ating egg incubator. So yung una yung ating module o yung ating thermostat. So next naman natin guys yung ating pinaka diagram na. So gagawa tayo ng diagram. Gamit yung ating permanent marker. So yan. So natin gagawin yung ating module. So ito yung ating module na thermostat. Okay. So yung ating controller. So ito yung ating connector papunta sa ating sensor or yung heat sensor na tinatawag. Pasensya na guys kasi pangit tayong drawing, no? Then ito yung ating relay. Syempre meron din tong terminal connector. One, 2, 3, and 4. So yung terminal connector nya. And then syempre yung ating 2 pieces bulb. Dito natin siya ilalagay guys, no?
Yan guys, no, pangit talaga tayo mag-drawing, no. So yung ating 2 pieces na bulb. Hindi, maglalagay din tayo ng ito yung ating exhaust fan or yung ating fan. So kaya natin siya dyan ilalagay sa pagitan ng ating bulb guys, para yung init ng ating bulb ay may kalat ng ating fan, no? Isang direction lang siya. So next yung ating maglalagay na rin tayo dito ng power supply na 12 volts. Ito yung ating adapter. Then ito yung ating plug na isa. Pangit talaga tayo mag-drawing guys, no? And then dito yung ating isang plug. Yan, puputulin lang natin to guys, no, para yan kasi tayo maglalagay ng fuse. So meron tayong module. May module tayo na thermostat. And then yung ating dalawang pirasong bulb. Bulb 1. Then yung ating bulb 2. And then yung ating exhaust fan or fan for PC fan. So yan siya guys. So 1, 2, 3, 4, 5. And then yung ating 12 volts power supply na adapter. So yun guys, no, umpisa na natin yung ating connection. So paano yung connection nito guys? So napakadali lang, no. Kung marunong kayo sa theory or alam niyo yung mga connection or function ng ating mga components, matututuhan niyo tong gawin, no. So syempre, bilang safety na rin, kailangan nating isipin or ano yung dapat kung tama yung ating mga pina-wiring, no, sa ating actual na ginagawa. So hindi mo magagawa yung actual kung hindi ka marunong sa theory. Kaya ito guys ay uumpisa natin. So meron tayo dito. So ito yung ating relay. Ito yung relay natin guys. Then meron tayo ditong 4 na terminal connector. So itong number 1, ito yung KO. Itong number 2, ito yung K1. Itong number 3, siya naman yung positive. Yung number 4, siya naman yung ating negative na ground. So yan guys, so makikita nyo yan sa module, sa ating thermostat. Then itong tatlo na to, ito yung numbering niya, yung indicator niya. And then maglalagay pa tayo dito guys ng 3 button. Isa, 2, 3. So yan yung button, nakalimutan lang natin guys ilagay kanina. So yan yung button sa ating module. So ano yung connection? Paano yung connection? Siyempre, pamula dito sa ating 220, ito yung ating 220 volts. So papasok siya dito, 110, 220 nga, 110 and then 110. Maglalagay tayo dito ng fuse.
So ayan yung fuse natin guys, no? Papunta dito sa KO, sa terminal connector na to. Create tayo ng wire dyan. Pasok natin sa 110 na dumaan siya sa fuse. So yun yung fuse nya. So ayan yung fuse natin na 3 ampere. Hindi yung ating KO. Masok siya dyan. Sunod naman natin yung ating K1. So sa pupunta yung K1. Dito siya mapupunta. Nice. Sa naka-series o naka-parallel natin na valve 1 at saka valve 2. So yun yung connection nya. Ito yung line 1. Ito naman yung line 2. So yung K1 natin, papasok siya dito sa line 1 ng ating valve. So saan naman yung line 2 natin guys? Yung line 2 natin ay papasok siya sa 110 nitong 220. So yun guys, no? Pumasok siya dito sa 220 papuntang line 2 ng valve. So next, itong terminal connector natin na number 3. So yung positive. Yung positive mapupunta siya dito sa positive ng ating exhaust. So dito na lang tayo maglalagay, no? Ito na lang. So ito yung ating positive ng ating fan or ng ating exhaust. Papunta dito sa positive ng module. So yun guys, no? So from positive ng ating module, ng ating thermostat, papunta sa positive ng ating fan. So saan naman yung ating negative na ground? So mapupunta rin yan dun sa negative or ground ng ating fan. So yan guys, no? Dito siya napunta sa negative ng ating fan. So okay na, meron na tayong connection ng ating fuse for safety papunta sa relay connector ng ating module. Hindi yung K1. From K1 to from module ng K1 papunta siya sa line 1 ng ating nakaparallel na 2 valves. So from 220 hadaan siya dito, papunta siya sa line 2 naman ng ating 2 valves. So isa lang yan, 1 and 2 lang yan guys, no? Then next natin yung sa module, yung ating positive. So pumunta siya ng positive ng ating fan. Hindi yung ground naman, pumunta siya sa negative ng ating fan. So tapos na tayo dun guys. So ano yung purpose nitong ating adapter?
So ang purpose naman ng ating adapter, siya yung magsusupply dito sa ating module, no? Siya yung magsusupply dito sa ating module. Eh may tanong, ano naman to, sir, or ka-agree, ano naman tong supply na to? Eh pwede naman siya mag-supply dito. So which is mali. So ang susupply lang nito guys, dadaan siya ng relay. Pag na-detect ngayon, kasi may temperature tayo dito, pag na-detect yung maximum temperature na 37 or 38 or anong iset nyo dyan, ititrigger siya ng relay. Ito yung relay natin guys, no? So makikita nyo, hindi siya, dadaan siya ng fuse pupuntang KO. So hindi siya pwedeng magbigay ng supply dito sa ating module. Kaya ang pinaka-supply ng ating module itong 12 volts adapter. So yun siya guys, no? So paano ang connection yan? So ang connection yan ay ito. Pwede natin i-shortcut dito guys, no? Ilagay tayo dito ng positive, hindi negative. So yung positive ng ating module, ito siya. Papunta siya dun sa positive ng ating adapter 12 volts power supply. So from ground, from positive ng module, papunta doon, papunta sa ating power supply o sa 12 volts adapter. And then yung ground naman guys, papunta naman siya doon sa, siyempre isa na yan, papunta siya sa negative ng ating 12 volts power supply. So yan siya guys, no? So kumpleto na. So paliwanag ulit natin, no? Itong module, hindi siya pwedeng supplyan ng power ng ating 220 doon sa kabila. Kasi itong 220 dito ay dadaan lang siya papunta doon sa line 2 ng ating valve. And then yung may fuse, dumaan siya dito sa fuse, papunta siya doon sa ating relay terminal KO. So kaya hindi siya pwedeng supplyan ng ating 220 dito. Hindi siya pwedeng supplyan ng ating module, no? So sapagkat pag ito ay dinirect natin dito sa module, maaring ito ay masunog or sumabog. So sayang. Ang magsusupply sa kanya ay itong 12 volts power supply na adapter. So siya ang magsusupply dito sa ating module. So ayan guys, no, yung ground ground to ground ng ating power supply, and then positive to positive ng ating power supply. So hindi siya masusunog kapag ito yung nag-supply sa kanya. So alternating current to direct current, no? Ito yung ating 220 ng power supply, AC yan. Itong DC, ito yung direct current. So yun guys, no? And then ito ay ginawa natin para may guide tayo. So sa susunod na video natin ay gagawa naman tayo ng actual. So kung ano yung ginawa natin dito na theory o dito sa ating drawing na diagram, ito yung magiging guide natin papunta sa ating actual. So ayun lang guys, no? Sana ay may natutunan kayo sa ating video. At kung hindi ka pa subscribe, paki-subscribe sa aking channel, Agrimoto TV, and paki-hit mo na rin ang ating notification bell para maging update kayo sa aking susunod pa ng mga video. And then paki-share and like or comment na rin sa baba ng ating comment section. Kung meron pa kayong gustong suggest or idagdag sa aking explanation, paki-comment na lang sa ating comment section sa baba. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa aking video. Bye bye. Peace out. Yeah.